Mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas, ang lahat na ito. Ang takot, pag-aapi at kabiguan. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan, huwag niyo akong salingin. Ang eksena ay nagsisimula sa simbahan ng San Diego, kasabay ng pagdagsa ng mga mamamayan upang magdasal ay ang paglitaw ni Juan Crisostomo Ibarra, tumitingin sa paligid na may halo-halong pagkasabik at pag-aalala. Kay tagal kong nawala, ngunit tila hindi ako lumisan, ganun pa rin ang Santiago. Buenas, Ibarra. Balik ka na pala. Mukhang bitbit mo ang iyong kaalaman galing Europa. Marahil ay marami akong natutunan sa aking pananatili sa ibang bansa, Padre. Ngunit hindi ko kailangan man nakalimutan ang aking mga ugat. Ang eksena ay lumipat sa bahay ni Maria Clara, kung saan siya ay naghahanda para sa isang pista. Dumating si Ibarra at nagbahagi sila ng isang malambing na sandali, nagbabalik tanaw sa kanilang pagkabata. Masaya akong nakita kang muli, Juan. Labis akong nananabik sa iyong pagbalik. Higit din akong nagagalak na makapiling kang muli, Maria Clara. Lalo kang nagdinining sa aking paningin. Para anak, tandaan mo, huwag mong kalimutan ang katotohanan. Ang eksena ay nagaganap sa pinaglibingan ng labi ni Don Rafael, kung saan hinahanap ni Ibarra ang puntod ng kanyang ama. Bakit ginawa niyo ito? Anong kasalanan ng aking ama para tatuhin niyo ito? Ha? Si Padre Damaso po ang nagutos dito. Tinawag niyang irihe ang iyong ama at sinabing hindi karapat-dapat ilibing sa banal na lupa. Padre! Wala kayong karapatan na gawin inyo sa aking ama. Pinuntahan niyo siya sa kulungan. At ngayon, pati ang kanyang labi ay hindi inyo matigilan. Hindi ka pa rin nagbabago, Ibarra. Ang iyong ama ay isang erehe at ang kanyang katawan ay dapat lamang nailagay kung saan ito nabibilang.
Dapat nating mapigilan si Ibarra. Siya isang malaking banta sa ating otoridad at kapangyarihan. Datapwat paano? Sa pamamagitan ng pagsira ng kanyang dangal. Elias! Kailangan ko ng tulong mo, Elias. Dapat kong patunayan ang kawalang kasalanan ng aking ama at magbigay ng katurungan sa mga nakamali sa kanya. Mahaba at mahirap ang tatahakin mo landas, Ibarra. Subalit, handa akong magbigay tulong sa iyo. Maria Clara, ang iyong kasintahan ay isang banta sa simbahan. Siya ay magdadala lamang sa iyo ng problema. Ano ang sinasabi niyo, Padre? Hindi magagawan-wan ang sinasabi niyo. Siya ay nagplano ng pag-aalsa upang ipapagsak ang pamahalaan. Ang iyong ama si Kapitan Tiago ay nagpasya na ipagkanulo siya upang protektahan ka. Ang eksena ay lumipat sa bayan ng San Diego kung saan ang mga tao ay nagtitipon sa gitna ng plaza. Ang taong ito, si Ibarra, ay isang malaking banta sa ating pananampalataya. Siya ay nagpaplano ng pag-aalsa laban sa ating pamahalaan at simbahan. Elias! Lumaban ka! Elias! Hoy! Takbo, Ibarra! Tumakas ka na! Pakasan mo ang iyong nasimulan. Kung hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong sarili, ipagtanggol mo ang iyong bayan, alang-alang sa iyong ama. Si Maria Clara habang humihikbi dulot ng labis na kalungkutan at takot sa kanyang kalagayan. At dahil sa lubos na dalamhati, ay ginawa niya ang di inaasahan ng lahat. Si Ibarra ay nagbalik sa San Diego matapos ang ilang buwang pagtatago sa kabundukan. Nagtungo siya sa libingan ng kanyang ama at nakita niya roon si Sisa na